Ginako naman sa COA witness nga si Silene Del Campo nga base sa kaugalingon ni interpretasyon dapat kung tani nga ginhimo ang pag-aresto agud magserbi nga pamatuod sa kadalagan sa pagbayad sa mga rewards gamit ang confidential funds. Sanggin pamangkot ni Presiding Officer Francis Chess Escudero kung ini ang nakasahal sa Joint Circular 2015-01 ginako ni Del Campo nga hindi ini kag ginhatagan pagtamod nga ini iya lamang interpretasyon base sa manaunang nga audit nga iya ginpatigayon. Ginpaathag man ni Del Campo ang kinalain sa tunga sa payment of rewards kag purchase of information samtang ang prosecution nagpamatok sa pamangkot ni Defense Counsel Attorney Kristen Ferreira na anungod sa reward para sa impormasyon nga nagpugong sa isa ka pamahuga. Yari bala pamatianta ang naging kabahin sang payag ni COA witness Silene Del Campo kag Defense Counsel Attorney Kristen Ferreira. Tanong, sagutin niyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So ano ho ba yun? Dapat may mangyari yung masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal bayaran ng reward yung tao na nagbigay ng information. Are you done with the question?